Dahil na din sa pagiging isa ng nararamdaman nila Vilma at Alfredo, muli nga silang nagkita kinabukasan. Bagamat alam ni Vilma ang planong pagdala sa kanya ng binata sa itaas upang makilala ng mga kaibigan, hindi muna pumayag ang dalaga. Kahit pa gusto niyang makita ang lugar kung saan siya ipinanganak, may takot na biglang sumakop sa kanyang kaisipan, lalong-lalo ng ideya na makikita niyang muli ang mga taong nanakit sa kanyang pamilya. Maaaring musmus pa siya ng mga panahong iyon, ngunit sariwa pa sa kanyang alaala ang mukha ng mga iyon. Kung kaya naman sa tabing ilog sila muling nagpalipas ng oras. Ang kanyang dahilan naman na hindi pa handa para sa ganong bagay, naintindihan ni Alfredo kung kaya hindi na niya pinagpilitan pa ang gusto. Pag-uwi kinahaponan, bakas sa mukha ng dalaga ang labis na tuwa. Hindi naman maitanggi ni Lola Emma na siyang nag-aalala para kay Vilma. Masyado naman atang napapadalas ang inyong pagkikita ng lalaking iyon. Alam mong hindi ako labis na tumututol. Ang akin lamang, mag-iingat ka. Sambit nito habang pinaghahanda ng makakain si Vilma. Isinasa puso ko naman po ang inyong mga paalala, Lola. Huwag po kayong mag-alala. Nag-iingat po ako. Siya nga po pala, inaaya niya ako sa kanilang lugar doon sa itaas. Tugon ni Vilma. Natigilan saglit si Emma sa kanyang ginagawa at napatingin sa dalaga. Ano ang sabi mo? Pumayag ka ba? Umiling si Vilma. Hindi muna, Lola. Pakiramdam ko, hindi pa ako handa masilayan ng lugar na iyon. Ang lugar na nagdala ng mapait na karanasan sa akin. Lalo na ang posibilidad na makita kong muli ang mga taong nanakit sa aking pamilya. May halong lungkot sa tono ng boses ni Vilma. Nauunawaan ko ang nararamdaman mo. Pero hindi ba't ikaw na din ang nagsabi na nais mong alamin ang totoong nangyari sa iyong mga magulang? Ayan na ang iyong pagkakataon. Hindi mo matatakasan ng matagal ang mga taong iyon, Vilma. Mas mabuting harapin mo na sila. Isa pa, hindi ka naman nila makikilala ng lubos dahil sa iyong bagong anyo. Paliwanag ni Lola Emma. Malaman ang mga sinabi ng matanda at napagtanto ng dalaga ang pinupunto nito. Kung sa bagay tama po kayo. Habang may bisa pa ang mutya, mas mainam nang gawin ko iyon habang may pagkakataon pa. Komento niya. Buong gabing nag-isip si Vilma sa kanyang susunod na hakbang. Halos hindi nakatulog dahil muling sumasagi sa kanyang isipan ang masasayang alaala kasama ang mga magulang. At sa sandaling ipikit ang mga mata, siya namang pagbabalik ng masamang pangyayari noong gabing sinunog sila ng mga kapitbahay. Magkahalong lungkot at galit ang namayani sa kanyang puso. Kaya naman humantong siya sa isang desisyon. Handa na akong sumama sa iyo sa itaas, Alfredo. Naisip ko kasi na hindi pa ako nakakarating doon, kaya nais ko sana makita kung anong itsura ng itaas. Buong buhay ko ay nandito lamang kami ng aking lola sa ibaba at hindi naman ako masyado lumalabas. Bungad ni Vilma nang muli silang magkita ng binata. Umaliwala sa mukha ni Alfredo sa kanyang nadinig. Magandang balita yan. Ipapakilala kita sa lahat ng aking kaibigan. Sagot nito. Naglakad na sila upang baybayin ang daan, paakyat sa itaas sa talampas, habang nakayapos sa braso ni Alfredo si Vilma. Sa halos isang linggo nilang pagkikita, tanging alam lamang ni Alfredo, wala ng mga magulang si Vilma at lola na lamang ang kasama nito. Malawak ang lupain sa ibaba na kanilang pagmamayari at napagdesisyonan na lamang na doon mamalagi dahil andon ang alaala ng mga magulang. Sapat naman ang dahilan iyon para kay Alfredo at hindi na naghalongkat pa ng mga maraming detalye. Ang mahalaga, kasama niya ang dalaga at napapasaya siya nito. Habang papalapit, pabilis din ng pabilis ang kabog ng dibdib ni Vilma.
Nang marating nila ang bukana, doon na tuluyang nanariwa ang sugat ng nakaraan. Ang kanilang nilalakaran ay ang mismong daan kung saan siya hinabol ng 3 kalalakihan at pinagtangkaan ng kanyang buhay. Pabigat ng pabigat ang kanyang nararamdaman. Bagamat pinagpapawisan, nanlalamig ang kanyang pakiramdam. Hanggang mapadpad sila sa dating tahanan. Sandali lamang, may nais lamang akong tignan. Sambit niya. Bumitaw sa pagkakayapo sa braso ng binata at nagtungo sa kanilang dating bahay. Wasak na ang bukana ng bakuran, tanda ng pagsugod ng mga kapitbahay. Bagamat hindi naman nagiba ang bahay, kita mula sa labas ang magulong loob nito. Hinatid siyang muli ng kanyang alaala sa masasayang sandali ng kanyang kamusmusan, pati sa mismong gabi ng pananakit kila Edna at Henner. At sa muling paglapat ng kanyang palad sa dingding ng kanilang munting kubol, may tila kuryenteng dumaloy sa kanyang buong katawan. Napatingala ang ulo at tumirik ang mga mata. Dahil suot niya ang mutya ng Dahlia, nalipat sa kanya ang kakayahang makita ang ilang pangyayari sa nakaraan. Animoy tunay na nandun siya habang nangyayari ang krimen. Kitang-kita kung paano sinaksak ang ama at kung paano nabagok ang ina. Napanood niya din kung paano parang mga hayop na nilibing ang kanyang mga magulang, ilang metro ang layo mula sa kanilang tahanan. Hinahapon ng hininga si Vilma. Nang mamataan ang lokasyon ng libingan, agad niya itong tinakbo upang puntahan. Doon na tuluyang tumulo ang kanyang mga luha. Mula sa mabilis na paghinga, manipis at maiigsing impit hanggang sa pagbulusok ng kanyang damdamin. Hindi na napigilan ang sariling wag humagulgol dahil nakatayo na siya sa harapan ng kinalalagakan ng labi ng kanyang mga magulang. Ayos ka lamang ba? Bakit ka umiiyak? Kilala mo ba mga taong dating nakatira dito? Tanong ni Alfredo na sumulpot mula sa likuran ni Vilma. Nagulantang ang dalaga at agad na pinunasan ng mga kamay ang tumutulong mga luha. Humugot ng malalim na buntong hininga. Hindi ko sila kilala. Pasensya na, hindi ko rin alam kung bakit nakaramdam ako ng lungkot at dinala dito ng aking mga paa. Palusot niya. Halika na. Ayaw niya kay Alfredo. Kahit gusto niya pang manatili, minabuti niyang ayain na ang kasama upang hindi na pagmulan pa ng kung ano-anong mga tanong. Ang rinig ko ninakawan daw ang pamilyang nakatira doon sa bahay, tapos pinatay silang buong mag-anak. Kwento ni Alfredo nang sila'y muling maglakad. Hindi na lamang kumibo si Vilma. Alam niya kung ano ang totoo at isang pag-aaksaya ng oras kung sasabat pa siya. Isa pa, kailangan niya mag-ingat na huwag magpadala sa kanyang emosyon at baka tuluyang mabuko ang kanyang tunay na pagkatao. Nadaanan nila ang grupo ng mga kalalakihang kaibigan ni Alfredo. Magandang umaga, bati ng binata. Napatingin ng lahat sa kanila, lalo na sa babaeng kasama ni Alfredo na ngayon lamang nila nakita. Sino naman yung kasama mo? Nagtatakang tanong ni Badong. Oo nga pala. Siya si Vilma. Naalala mo ba yung parang napansin kong nanonood sa atin doon sa ilog nung nakaraan? Nakala ko kung ano na. Siya pala yun. Nakangiting sagot ni Alfredo. Yung akala ko engkanto. Akalain mo diwata naman pala sa ganda. Sundot naman ni Badong. Ang palitan ng kuro-kuro nagdulot ng pilit ng ngiti kay Vilma. Napaisip na buti na lamang suot niya ang mutya ng Dahlia at kung hindi, paniguradong panlalait ang aabutin niya. Mukhang wala pa ding pinagbago ang mga taong taga-taas sa kanilang pagiging mapanglait. Subalit napukaw ang kanilang atensyon sa galit na si Kadyo na papalapit sa kanila. Hoy, ikaw Badong? Umuwi ka na. Sinabi ko na sa'yo na huwag ka na magdididikit kay Alfredo.
Napagkakamalang ka pang masamang impluensya at nagtuturong gumagamit ng droga ng mapagmataas nitong nanay. Wika ni Kadyo. Magandang umaga po, Mang Kadyo. Wala naman pong ginagawang masama si Badong. Saka, hindi niya po ako tinuturoan magdroga. Paliwanag ng binata. Sabihin mo yan sa nanay mo. Mataas nitong turan. Nakatingin lamang sa kanila si Vilma, ngunit mas nakatuon ang kanyang atensyon sa lalaking kakarating lamang. Alam niya na nandun iyon noong gabing napaslang ang kanyang mga magulang. Hanggang sa magbangga ang kanilang mga balikat nang marahan na dumaan si Kadyo Pales. Sa paglapat ng kanilang mga balat, muling nakuryente si Vilma at nakita ang pangyayari sa nakaraan kung saan sinaksak ni Kadyo ang ama hanggang sa bumulagta sa lupa. Saglit lamang ang baliktanaw na iyon na naging sanhin ang pagkahilo niya. Mabuti na lamang nasalo siya ni Alfredo. Ayos ka lang ba? Tanong nito. Tumango lamang ang babae. Magalang na nagpaalam ang dalawa sa mga kaibigan ni Alfredo. Nanghingi naman ng pasensya ang binata kay Badong at nangakong kakausapin ang ina. Nagpasya si Alfredo na dalhin na muna sa kanilang tahanan si Vilma upang makapagpahinga saglit. Saan ka ba galing ha? At ngayon ka lang umuwi? Ang sabi ng mga katulong, umaga pa lang daw umalis ka na. Nababanas na salubong ng inang si Lusing sa kanilang dalawa. Mabilis na nasipat ng ina si Vilma na nakayapo sa braso ng kanyang anak. At sino naman yung babaeng kasama mo? Huwag mong sabihin, yan ang dahilan ng palagi mong pag-alis. Sinasabi ko sa'yo, Alfredo, mag-ayos-ayos ka ng mga kilos mo. Hindi ako nagpapakahirap itaguyod ang kinabukasan mo para lang masira ng isang babaeng magiging palamunin mo lang naman. Walang habas na talak ni Lusing. Nagtama ang kanilang mga tingin. Naalala ni Vilma ang nakita kanina sa kanyang baliktanaw. Walang duda, si Lusing nga ang isa sa mga taong sumugod sa kanilang bahay, lalo na ang isa sa mga naglibing sa kanyang mga magulang. Tila pinaglalaroan siya ng tadhana dahil ang lalaking kanyang iniirog, anak pala ng kriminal. Magandang umaga po. Nauutal na bati ni Vilma sa ginang. Hindi siya pinansin nito. Inikutan lamang ng mga mata, saka pumasok sa loob. Pasensya ka na sa nanay ko ha. Ganyan talaga yan eh. Masyadong maraming sinasabi. Halika, pumasok ka na muna. Magpapahanda ako ng makakain natin. Alok ni Alfredo. Naiintindihan ko naman siya. Pero wag mo na akong pakainin. Nakakahiya, lalo na sa nanay mo. Marahang tanggi ni Vilma. Subalit naging mapilit si Alfredo. Pinangako nitong poprotektahan niya si Vilma sa sandaling maging abusado muli ang bibig ng inang si Lusing. Hindi na din nakatanggi si Vilma at sumunod na sa loob. Sa utos ng binata, pinaganda sila na makakain ng mga katulong. Nahihiyaman dahil na din sa nararamdamang gutom, kumain na si Vilma. Saka naman muling dumating si Lusing. Ikaw babae, tagasan ka ba ha? Ngayon lamang kita nakita. Sa kamayaman ba pamilya mo? Galing ka ba sa matinong pamilya? Sunod-sunod na tanong ni Lusing sa nakakadarag na boses. Nay, ano ba? Tigilan mo nga yung mga ganyan. Nakakahiya. Maayos ang pinanggalingan ni Vilma. Sila ang may-ari ng lupain sa baba na malapit sa ilog. Depensa ni Alfredo. Yung malawak na lupain sa bandang Kakahuyan? Tila naging interesado si Lusing at saglit na huminahon. Subalit sa loob-loob nito, may kakaiba siyang nararamdaman sa dalaga. Nagtagal ng halos 2 linggo ang ganong sistema nila Vilma at Alfredo. Kung minsan ay sa tabing ilog sila nagkikita at kung minsan naman, dinadala siya sa itaas. Nang minsan magtanong ang binata patungkol sa lola nito, sinabi ni Vilma na mahigpit ang kanyang lola at kumukuha pa ng tiyempo para maipakilala siya. Bagay na hindi naman tinutulan ng binata. Samantala,
Tila sunod-sunod naman ang dumapong kamalasan sa negosyo ni Lusing. Nasunog ang ilang bahagi ng kanyang koprahan. Ang ilang mga kasosyo sa negosyo biglang lumipat sa ibang uri ng kalakaran. Ang mga pananim na gulay, inabot ng mga peste at wala halos maani. Ilang araw na mainit ang dugo ni Lusing dahil sa mga nangyayari. Nangyari na ang mga ito noon. Bakit nauulit na naman ang ganitong sunod-sunod na sakuna? Bulong niya sa sarili habang nakaharap sa salamin. Saglit na natigilan at tila malalim ang iniisip. Hanggang sa tila nalaman ang mga sagot sa kanyang maraming tanong. Agad siyang lumabas ng silid. Naku Lusing, buti andyan ka na. Alam mo bang nadidinig ko ang balita sa koprahan kanina? Naghihirap ka na daw. Tapos yung asawa ni Kadyo, si Francia, ayun, pinagkakalat na kinakarma ka na daw sa mga kasalanan mo. Grabe talaga sila. Sabi ko nga hindi naman totoo ang mga yon. Panunulsol ni Tess nang agad nitong makita si Lusing na lumabas ng kanilang bahay. Natigilan si Lusing sa kanyang paglalakad at nilingon si Tess. Mangungutang ka na naman ba? Kilala kita Tess. Para kang taga-ulat sa radyo kapag may kailangan ka Pero kapag wala, daig ko pa ang may sakit kung iyong iwasan. Baka nakakalimutan mo na malaki pa ang utang niyong mag-asawa sa akin. Bulalas ni Lusing. Natameme si Tess sa sinabi ng dating kaibigan. Hindi niya may tatanggi na talaga namang may kailangan siya dito. Ano kasi, kinapos lang sa panggastos. Baka pwedeng bumali muna. Mahinahong tugon nito habang nakayuko. Naku Tess, magtigil ka. Patong-patong na ang utang niyong mag-asawa sa akin. Ilang buwang sweldo din ang kapalit nun. Kung wala kayong makain, magdildil kayo ng asin. Sigaw ni Lusing bago tuluyang naglakad. Subalit natigilan siya nang maalala ang isang bagay. Sandali lang. O siya. Sige, papautangin kita. Pero may papagawa ko sa'yo. Sambit nito. Sa puntong iyon, biglang umaliwalas ang mukha ni Tess at nagmamadaling lumapit kay Lusing. O sige, ano ba yon? Nakangiting tugon nito. Nakikita mo naman siguro yung dalagang laging kasama ng aking anak. Yung maganda sa kamabait. Oh, ano meron sa kanya? Nais kong alamin mo ang tunay na pagkatao ng babaeng yon. Iba ang kutob ko sa kanya Simula nang mapadpad siya dito, kung ano-ano na naman ang nagaganap. Alamin mo kung tunay ngang nagmamay-ari ang pamilya niya ng malawak na lupain sa baba. Utos ni Lusing. O sige, yun lang naman pala. Ako nang bahala. Iuulat ko kaagad sa'yo kapag akin nang nalaman. Basta, pautangin mo ako. 1,000 lang. Nakangiting sambit ni Tess. Hindi na kumibo pa si Lusing at tuluyan nang umalis. Batid niyang susunod sa kanya si Tess. Sa tagal ng kanilang pagiging magkaibigan, alam niya kung paano mapapaikot ito. Walang iba kung hindi sa ngalan ng pera. Nang hapong iyon, inabangan ni Tess si Vilma. Sakto namang galing sila ni Alfredo sa kaarawan ng isa sa mga kaibigan ng binata. Hindi na siya nagpahatid pa dahil na din sa nakainom ito. Kung kaya naman, mag-isa na lamang siyang umuwi. Doon na nagkaroon ng pagkakataon si Tess na isagawa ang kanyang investigasyon. Maingat niyang sinundan ang naglalakad na dalaga. Bagamat nararamdaman ni Vilma na tila may sumusunod sa kanya, wala siyang nakikita sa tuwing lilingon dahil na din sa mabilis na pagkukubli ni Tess sa mga puno. Ilang minuto ang lumipas, nakarating na si Vilma sa kanilang kubol ni Lola Emma. Isang mahigpit na yakap ang binigay ng dalaga sa matanda at masayang nagkwento sa kanyang naging araw. Langid sa kanilang kaalaman na nakikita na sila ni Tess mula sa awang sa bintana. Nako, mukha namang hindi mayaman ang babaeng to. Halos tagpi-tagpi ang dingding at walang magagandang mga kagamitan.
Maliit pa ang bahay. Bulong ng babae sa sarili. Hanggang sa hindi niya inaasahan ang susunod niyang makikita. Ang itsura ni Lola Emma ang tumambat sa kanya. Napatigalgal si Tess sa kanyang nasaksihan. Diyos ko po, isang engkanto! Napatras at nagmamadaling tumakbo. Nabangga niya pa ang isang paso at nalaglag. Mabilis na sumilip si Vilma upang tignan kung may tao sa labas, subalit wala siyang nakita. Ipinagkibit balikat na lamang iyon ng dalaga at muling pumasok sa loob. Mabilis na naiuulat ni Tess ang mga nasaksihan kay Lusing. Lusing! Lusing! Sigaw niya habang tumatakbo papalapit. Oh, bakit ka humahangos? Daig mo pa ang nakakita ng multo? Tanong ni Lusing. Inilipat niya ang kanyang mukha sa tenga ni Lusing sa kikinuwento ang mga nasagap. Nabigla si Lusing at agad na nakaramdam ng matinding galit. Sigurado ka ba sa iyong nakita? Tumango lamang si Tess. Sinasabi ko na nga ba eh. Kaya mabigat ang loob ko sa babaeng yon. May tinatagong kababalaghan naman pala. Nakuha niya pang magsinungaling at magpanggap na mayaman. Akala niya siguro makakaisa siya dahil lamang nakahiga sa pera ng aking anak. Manda sila sa akin. Kailangan tanggalin ang malas bago tuluyang makapaminsala. Galit na tugon nito. Yung 1,000 ko pala. Nakangiting tanong ni Tess. Mabilis na dumukot ng salapi si Lusing at binato iyon kay Tess saka nagmamadaling umuwi upang mag-isip ng plano patungkol sa gagawin. Tila mauulit na naman ang naganap. 6 na taon nang nakakalipas. Subalit sa pagkakataong iyon, hindi na niya maaari pang gamitin ang mga kapitbahay bilang kasangkapan sa kanyang plano sapagkat galit ang mga ito sa kanya. Kung kaya naman, umupa siya ng ilang kalalakihan na gagawa ng kanyang maitim na plano para sa maglolang si Emma at Vilma. Kinabukasan, maagang nagpaalam si Vilma sa matanda. Ito kasi ang kauna-unahang pagkakataon na dadalhin siya ni Alfredo sa bayan upang mamasyal. Hindi maitago ni Vilma ang labis na galak. Babalik din po ako sa hapon, Lola. Mag-iingat kayo dito ha. Sambit niya, sabay yakap. Ako na ang bahala sa aking sarili. Basta magpakasaya ka na lamang doon. Mahal kita, Apo. At kung sakaling mang iwanan na kita, kampante akong nasa maayos kang kalagayan sa lalaking iyon. Ramdam kong pinapahalagan ka niya. Basta, mag-iingat ka pa din. Nakangiting tugon ng matanda. Si Lola talaga. Matagal pa tayong magsasama, ano ka ba? Basta babalik ako agad. Paalam. Muling yumakap, sa katuluyang nagpaalam ang dalaga. Nang makalis na si Vilma, bumalik sa loob ang matanda. Sa hindi malamang dahilan, nais niyang isorpresa ang dalaga ng paborito nitong pagkain. Sinimulan niya ang paghahanda, subalit napagtantong wala na pala siyang mga ligaw na kabuti. Dahil kampanting maaga pa naman at walang taong makakakita sa kanya kung lalabas na gano'n ang itsura, agad niyang kinuha ang kanyang balabal at maliit na basket upang tumungo sa tabi ng ilog. Habang abala si Lola Emma sa pamimitas ng mga kabuti, saka lamang niya naulinigan ang presensya ng 4 na lalaki. Sino kayo? Sa kabilang banda, masayang namamasyal sila Alfredo at Vilma. Hindi din maintindihan ni Alfredo kung bakit bigla na lamang magkakaroon ng piging sa kanilang bahay at imbitado si Vilma. Kung kaya naman, minabuti ng binata na bilhan ng magandang kasuotan ng dalaga upang maging presentable sa pagharap sa lahat. Sa kalagitnaan ng kanilang pamamasyal, tila may kakaibang nararamdaman si Vilma. Agad niyang naalala si Lola Emma kung kaya naman agad itong nagsabi kay Alfredo na nais na niyang umuwi. Bagamat tutol ang binata dahil marami pa sana silang pupuntahan, wala itong nagawa kundi ang sumunod dahil nagiging mataas na ang emosyon ni Vilma
sa hindi mawaring dahilan. Ihatid pa sana ni Alfredo hanggang sa baba si Vilma, subalit tumutol na ang dalaga. Kung kaya bago naghiwalay, pinaalalahanan pa niya si Vilma sa oras ng piging. Bagay na sinang-ayon na naman ng dalaga. Patakbo niyang binaybayang daan pa uwi. Nang marating ang kanilang kubol, ikinagulat niyang wala nang matanda sa loob, subalit may mainit na tubig na nakasalang. Pakiwari niya, nagluluto ang matanda at maaaring may kinuha lamang na ilang kailangan sa labas. Iba ang kutob ni Vilma sa mga nagaganap. Panay ang kanyang tawag sa ngalan ng matanda. Naglakad-lakad habang nililingalinga ang mga mata sa paligid. Hanggang sa kanyang mahagip ang kakaibang imahe na nakasabit sa isang puno. Maranyang nilapitan kung ano iyon. Mula sa baba ay ang pares ng tsinelas. Nanunuyot ang mga labi at lalamunan. Dahan-dahang iniangat ang kanyang ulo at napaluhod nang makita ng malapitan kung ano iyon. Walang iba kung hindi si Lola Emma. Putok ang noo at walang awang binigti sa puno. Umalingaw-ngaw ang malakas na sigaw nang hinagpis sa buong kakahuyan. Ang matandang nagkalinga at nagsilbing kanyang bagong magulang, animoy hayop na kinitilan ng buhay. Mabilis umakyat ng puno ang dalaga at buong lakas na kinalagan si Lola Emma. Bumagsak ang walang buhay na katawan ng matanda sa lupa. Mabilis niyang niyapos ito habang paulit-ulit na sumisigaw kung sino ang may gawa nito. Hanggang sa maramdaman niya ang kuryente sa buo niyang katawan. Pinakita sa kanya ng mutya ang tunay na naganap ilang oras nang nakakalipas. Doon niya nakita kung paano walang awang hinampas ng tubo si Emma sa kabinigti ng 4 na kalalakihan. Napagalamanan din niya kung sino ang utak ng krimen. Walang iba kung hindi ang ina ng lalaking kanyang iniirog. Pagkasuklam at labis na galit ang nararamdaman ni Vilma sa kanyang puso. Husto na ang lahat. Pangalawang beses na siyang tinanggalan ng karapatan para mabuhay ng masaya kasama ang kanyang mga mahal sa buhay. Sumisinghal at nanlilisik ang mga mata ni Vilma nang kanyang marahang bitawan ang katawan ni Emma. Babalik ako, Lola. Babalik ako. Sa oras na makuha ko na ang hustisya. Iisa lamang ang nasa isip ni Vilma. At yun ay ang wakasan at tuldukan ang kasamaan ng mga taong mapangmata at mapanghusga. At yun ay ang wakasan ang kasamaan ng mga taong mapangmata at mapanghusga. Sa kabila ng kanyang matinding emosyon, ang pagbabagong anyo ng mutya na nakasabit sa kanyang leeg. Tila ramdam ng bato ang matinding galit na nararamdaman ng taong nagsusuot sa kanya. Mula sa hugis sili, namukadkad ito sa isang hugis bulaklak, subalit ang malalilang kulay, tuluyang naging kulay apo. Tanda ng pagpapalitwangis nito base sa nararamdaman ni Vilma. Sa kabilang banda naman, hindi mapakali si Alfredo. Panay ang dungaw sa bandang bintana at hinihintay na masilayan ang pagdating ni Vilma. Bakit ba balisang balisa ka, ha? Tanong ni Lusing sa anak. Wala naman. Hinihintay ko lamang na dumating si Vilma. Sagot ng binata. Napangiti si Lusing. Bihis na bihis. May kolorete sa muka at tila mamahalin ang suot na damit. May mga makikinang din itong alahas. Mabuti naman at pupunta ang babaeng iyon. Marami kaming pag-uusapang dalawa. Siguro ay oras na para kilalanin ko naman ang babaeng iniirog ng aking nag-iisang anak. Hindi maunawaan ni Alfredo ang biglaang paglambot ng puso ng ina kay Vilma. Subalit anong pa man ang dahilan, masaya siya dahil hindi siya mahihirapang aminin sa ina ang tunay na estado ng kanilang relasyon. Nais na din kasi ng binata na gawing opisyal ang kanilang relasyon. Para saan ba talaga ang selebrasyon na ito, ina? Akala ko ba hindi maganda ang sitwasyon ng ating mga negosyo? Tapos ngayon, may isang malaking selebrasyon?
Nagtatakang tanong ni Alfredo. Malalaman mo din mamaya. Basta hintayin mong dumating si Vilma. Ang utos nito sa nakihalubilo sa ilang mga bisita. Nais ni Lusing na ibunyag sa lahat ang lihim ni Vilma. Ang pagkukubli nito sa kapangyarihan ng mutya ng Dahlia na nasaksihan naman ni Tess. Dahil hindi lamang ang mukha ni Emma ang kanyang nakita, kundi ang pagpapalit anyo ng dalaga ng kanyang sandaling hubarin ang kwintas sa kamuling sinuot. Hindi matatapos ang gabing iyon na hindi napuputol ang kung anumang namamagitan sa kanila ni Alfredo at Vilma. Bukod pa doon, gagamitin niya ang galit ng mga tao upang sila na mismo ang manakit at magtaboy sa dalaga. Kapag napagtagumpayan niya iyon, magiging malinis ang kanyang mga kamay sa anumang krimen sapagkat hindi na siya ang mismong gumawa. Grabe naman ang selebrasyong ito, Lusing. Sobrang garbo. Ang daming pagkain. Salamat sa pag-imbita ha, kahit hindi na tayo masyadong nakakapagtsismisan. Komento ni Gara. Tila napawi na masasarap na handa at inumin ang anumang sigalot sa pagitan nila ni Lusing. Sabi naman sa inyo marami lamang inaasikaso yang si Maring Lusing, kaya hindi na tayo napaglalaanan ng oras. Sulsul naman ni Tess. Sige lang, kumain lang kayo. Alam ko naman isang beses lamang sa isang taon kayo nakakatikim ng ganyan. Magpakasawa kayo. Nakangiting tugon ni Lusing, sabay talikod. Mga timawa. Bulong pa niya. Sa kabilang banda, narating na ni Vilma ang itaas. Blanko ang ekspresyon ng kanyang muka, maging ang kanyang mga mata. Mukhang walang mga tao sa ilang kabahayan sa bungad. Tahimik ang paligid. Maglalakad pa lamang sana siya upang tumungo sa bahay nila Alfredo nang tila may nadinig siyang boses ng mga nag-uusap na kalalakihan. Pinikit niya ang kanyang mga mata. Pinakiramdamang maigi kung saang direksyon ito nagmumula. Tunay ngang kakaiba ang mutya sapagkat nadadagdagan ang kakayahan nito. Kahit pa ilang metro ang layo, nagagawang marinig ni Vilma ang usapan at mahanap ang eksaktong lokasyon ng mga ito. Tila tinutulungan siya ng mutya na matukoy ang kinaroroonan ng mga taong nais niyang pagbayadin dahil sa malaking pinagkakautangan ng mga ito sa kanya. Imbis na maglakad, padiretsyong lumiko si Vilma sa gawing kaliwa. Habang papalapit si Vilma, mas lalong nagiging malinaw sa kanya kung anong nagiging usapan ng mga kalalakihan. Grabe, nakita mo yun pare. Napakapangit ng matanda. Sinong mag-aakalang may ganong nabubuhay dito? Ang lala ng itsura. Kaya nga tama si Ma'am Lusing. Engkanto nga yun. Talagang malas ang hatid sa atin kapag nagkataon. Ang nakakapagtaka lang, hindi siya naglaban. Akala ko, aabutin tayo Mas mabuti na ding hindi siya naglaban. Kasi baka tayo pa ngayon ang pinaglalamayan. Grabe. Nakakatawa siya habang nagpupumigla sa mga paa niya sa pagkakabitay. Mas lalong nanumpuyong ang galit sa puso ni Vilma. Dahil ang pinag-uusapan ng apat na lalaki, walang iba kung hindi paano nila pinaslang ang walang kalaban-labang si Lola Emma. Tila natutuwa pa ang mga ito sa kanilang ginawa kapalit ang perang binayad sa kanila ni Lusing. Nang nasa harapan na ng bahay, kung saan nagiinuman ang apat na iyon, mas nakaramdam ng kakaibang lakas at init sa katawan ang dalaga. Tila isang bombang sumabog ang pintuan nang kanya lamang ilapat ang kanyang palad. Nagulantang ang apat sa naganap. Nagkanda basag-basag ang mga bote ng alak sa may maliit na lamesa at napatalon sila sa pagkagulat. Tumambad sa kanilang nanlilisik na mga mata ni Vilma dahil sa labis na galit. Sino ka ba? At bakit ka nanggugulo dito? Sigaw ng isang lalaki habang umuubo-ubo dahil sa alikabok at usok. Teka, akalain mo nga naman. Isang magandang dilag ang pumasok sa ating lungga. Ito yung bebot na laging kasama ni Alfredo
Ano't naparito ka? Sawa ka na bang makipaglaro sa uhuging si Alfredo? Kung kaya naman, nais mo sa mga barako naman magpasibak. Natatawang komento ng isa pa. Subalit hindi man lang kinakitaan ng kahit na anong takot si Vilma. Lumapit siya sa lalaki at saka pinagapang ang mga daliri mula sa puson hanggang sa malapad na dibdib nito. Tinitigan saglit ang nakangiting lalaki. Amoy na amoy ni Vilma ang singaw ng alak mula sa hininga nito. Isang matipid na ngiti ang kanyang ginante, saka buong puwersang sinakal ang lalaki. Binaon ang kanyang mga daliri, saka humugot ng buong puwersa bago tuluyang binali ang leeg nito. Walang kagatol-gatol na binitawan ang lalaking duguan ng bibig. Nang mga sandaling iyon, napatigalgal ang tatlo. Ang isa'y dumampot ng isang bote, saka pinukol sa ulo ng dalaga. Walang kahit na anumang pinsala ang natamo ni Vilma. Tila bato-balaning pinaangat ng kanyang palad ang mga piraso ng bubog, saka pinukol sa lalaki. Sa pulang mukha at leeg nito, tumagos sa mga matatalim na bubog. Sumirit ang dugo, saka tuluyang bumagsak habang nangingisay-ngisay. Halimaw. Halimaw ang inyong tingin sa akin at sa aking lola. Kung kaya naman, papatunayan ko kung gaano ako kahalimaw. Sambit ni Vilma. May itim na puwersang lumalabas sa kanyang katawan mula sa kanyang mutya. Ang isa pang mapang-akit na bulaklak. Ngayon, isa ng matinik at mabagsik na ligaw na halaman.